So ituloy natin yung kwento ko, yung marites ko kahapon sa OFW. Bakit ba ako late na nag-asawa? Matanda na nag-asawa, char. Kasi pumunta ako dito ng 13. And focus ko talaga sa pamilya. Kasi gusto kong mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. Hindi lang buong pamilya talaga. Ang tinatawag kasi ito ng pamilya is hindi kasali ang mga kamag-anak. Charot. Ibig sabihin, nabigyan ng magandang buhay yung magulang, anak, kapatid, mga pamangkin, ganun. Kasi yung iba sumasama ang loob dyan sa mga mga tao sa Pilipinas. Pag yung mga kamag-anakan nila ay naka-abroad, mga pinsan, huwag naman kayo sumama ng loob na pag minsan hindi kayo natutulungan o hindi napapagbigyan yung mga pag-uutang or pagre-request ninyo. Kasi yung tao na nag-abroad, na kamag-anak nyo, ay ang focus nun sa pamilya. Kasi mahirap nga sila, di ba? Katulad namin, di naman kami perfect. So, ang focus ko, mabigyan ng magandang buhay. So yung mga taong noon, I'm talking about noon, humihingi sa akin ng, umuutang sa akin, humihingi ng tulong, hindi ko napapagbigyan yung iba. Pero sa mga kamag-anak na iba, nakapagbigay ako. Pero hindi nagbayad. Ganun. Charot lang. Oo, ganyan. Kaya minsan kayo yung mga kamag-anak dyan, ibang tao, pag kayo mangungutang sa mga tao, OFW man yan kamag-anak nyo, magbayad kayo. Para naman sa susunod, makaulit kayo. Ganun. Yung iba kasi pautang, pahiram, keme, chururut. Tapos, hindi na sila magbabayad. Tapos, mangungutang uli. Siyempre, yung tao, pinaghirapan naman yung pera, kaya hindi na talaga mauulit minsan na pajutangin kayo, no? Ganun. So, ako talaga, siguro talagang, ang ko talaga ay I give all honor and talaga gratitude sa Panginoon kay Papa Jesus kasi talagang naging maayos yung buhay ko. I mean noon dito kasi sa Dubai, sobrang ganda dito dating. I mean, nung di pa nag-pandemic, ang laki ng mga sahod-sahod, ganun. Ako, nagpapadala ako sa Pilipinas dati 40 to 50,000 pesos monthly. Okay? Tapos, pag may mga extrang kailangan, minsan may mga umaabot na 60 yun. Kasi marami ako mga pamangkin. Ang binubuhay ko ay mga 15 estudyante. Nakatira sila sa isang bahay. Pero ako, habang buhay kong ipagpapasalamat yun, hindi ako nagsisisi na nakatulong ako sa pamilya. Kasi talaga noon kasi, mahal ko silang lahat kaysa sarili ko, kaya hindi ako kaagad nag-asawa. Lagi ako padala. Isipin mo, 14 years na ako dito, 2 beses lang ako nagbakasyon kasi lahat pinipera ko. Lahat gusto ko bumili ng bahay, bumili ng ganto, padala sa kanilang ganto para sila ay makaranas ng mga magagandang buhay, ganun. Hindi ako talaga yung katulad ng iba na yearly, 2 years nagbabakasyon. Hindi. Pinapadala ko lahat sa pamilya. Ganun ang level. Kaya dumating na yung asawa ko, mamaya na ulit ako mag-chismis. Charot. Charot lang. Okay. So kaya ngayon hindi ko naman alam nangyari sa Pilipinas noon. Kaya ang nangyari, yung mga padala ko, 3 kaming babaeng nasa abroad noon. Okay. There's no kissing something when you come home? You're busy. At least something. God was busy. So handsome na. So, na-extend. Charot. Basta, ang alam ko noon, sa sobrang bait ng nanay ko, ni mama, talaga yung tulong ko extend sa mga kamag-anak. May mga natulungan nga din siya na nakatapos ng pag-aaral, nang wala akong alam, kaya may ganun. Tapos, meron yung bahay ko rin dati, naging bahay ampunan, maraming nakitira, ganun. Kasi mabait yung nanay ko, kaya lahat ng shinare niya ng tulong. Ganun. So, kaya, talagang pasalamat din naman ako kasi hindi man naging perfecto, naging maayos yung kinalabasan ng lahat. Pero proud naman ako na kahit papaano yung mga pamangkin ko naman ay kahit mga hanggang grade 12, marami yun hindi yun isa lang na nakapagtapos. Pero ngayon, mga nagsisikap naman sila na makapag-college. At ako naman ay hindi pa, sabi ko nga, hindi lahat ng pamangkin ko kasi
yung mga mabubuti lang, char, ay mag-extend pa rin ako ng tulong. Manganganak lang muna ako. Charot lang ganun. Kasi ang blessing ng Panginoon ay tuloy-tuloy. Ganyan. May part 2.